Hello po mga katutong, nandito na naman po tayo para pag-aralan ang paggamit ng Filmora. Shoutout nga pala sa iyo, si Carla. Siya po ang nag-request ng video na to para matutunan po natin ang paggamit ng Filmora. So tara, pag-aralan na po natin. Alright, para magkaroon po kayo ng Filmora sa inyong computer, punta lamang po kayo sa Google and then i-type nyo po ang Filmora. Okay, click nyo po itong unang option. Antayin nyo lang po. Mga 3 buwan po lalabas na po yan. Yan po. And then i-click nyo itong pre-download para matry nyo po muna. At kung inyong nagustuhan kung paano mag-edit gamit ang Filmora, pwede nyo na po itong bilhin. Alright, kung na-download nyo na po ang inyong Filmora, i-open nyo na po at ito po ang lalabas sa inyong screen. Okay, nandito po ang media. Pwede nyo pong i-drag and drop ang inyong mga photos and videos or background music na gagamitin para mas madali nyo pong hanapin. Okay, bale, ang una ko pong i-share sa inyo is itong auto ripple. For example, dadrop ko tong photo na to and then magdadrop ako ng isang photo. Kung naka-auto ripple po yan, pag i-delete ko tong photo na ito, automatic mag-move po. So try to imagine, marami na kayong nakalatag dyan na video. And then, halimbawa, itong video na to, may katapat siyang photo na ito. And then, bigla mo siyang na-delete kasi naka-auto ripple ka po. Halimbawa, na-delete mo ito or talagang gusto mo siyang i-delete. See, nagmo-move po. Nadadamay siya. So, para maiwasan po natin yon, i-Control Z ko po sa keyboard. I-undo ko po yung ginawa ko. Ayan po, bumalik na. Click nyo lang po itong auto ripple. Ito po. Click natin. And then, i-delete ko po. Mapapansin nyo, hindi siya magmo-move. Yan po, napansin nyo, hindi siya umusog. Naka-freeze siya kung saan siya nakapwesto. So, bale, ito ang una kong inaral talaga sa Filmora kasi ito yung nagpatagal sa ginagawa ko before. Pag may dinidelete ako, magmo-move siya, tapos i-relocate ko na naman siya kung saan siya dapat nakalocate. Tumunog ang aking cellphone. Silent muna natin para hindi tokotok ng tokotok. Alright, ito naman po yung tinatawag nating playhead. So, kung saan tumapat itong playhead na to, ito po, yung kulay pula na vertical line. Yan po yung lalabas sa inyong monitor. Yan, ang playhead. So, pwede nyong i-press ang inyong spacebar. Yan. Kung saan tumapat yung playhead ninyo, yun ang magpo-project dito sa inyong monitor. Okay, isa-isahin natin tong mga nasa taas. Ano ba tong mga media, audio, tiles, and etc. So, itong media, gaya ng sinabi ko kanina, dyan nyo po i-store yung mga photos and videos and mga background music po ninyo. Para mas madali nyo pong hanapin, hindi nyo na siya pupuntahan sa may computer ninyo and ilolocate kung nasa may documents ba or nasa drive C or nasa drive D or drive E or drive F or drive G or kung hanggang drive Z meron kayo sa inyong computer. So, i-drag and drop nyo lamang po siya dito para madali nyo pong malocate ang inyong mga photos and videos. I-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa aking mga vlogs. Dito naman po sa audio, marami tayong pwedeng gawin dito sa audio. Mamaya po ipapakita natin yan. And then itong tiles, ito po yung pwede kang mag-insert ng text. So kung halimbawa, itatapat ko itong playhead natin sa video na to. Kung halimbawa gusto ko itong title na to,
Ta-drop ko lang po siya. Hold nyo yung mouse nyo po dito, and then i-drop nyo po. Yan na siya. So, transparent yung nasa loob ng letters na nakikita nyo po dito. Kaya nakikita natin yung nasa likod ng letter A, letter S, and so on. So, kung mapapansin nyo po dito sa title na to, itong white ay hindi makikita. So, kung ang track na nasa ilalim niya, let's say track 4, yung video or photo na nasa track 4 hindi po makikita basta napatungan siya ng white. Yan po, pansinin nyo. And aside from that, nare-resize itong text na ito. Double click nyo lang po yan, and then click nyo siya. Yan, mare-resize siya. Mamaya, lalalim tayo dyan. Yan po, nare-resize siya. And then, kung halimbawa gusto nyong transparent ang text na inyong lalagay, halimbawa ito, yan po, transparent yan. Kung nakikita nyo itong image na to, itong babae na nakabonet. So, ito transparent ito. Same with this one, transparent din po yan. Unlike this one, ito po ay hindi transparent. So, try natin itong title na ito. Again, hold and then drag. Hold nyo yung left click ng mouse. Yan po. So, kita nyo po yung to be continued lang ang nakita. And then, transparent na lahat. So, pwede natin yang i-edit. Double click nyo lang po and then click advance. Yan. So, pwede nyo i-click to, yung nasa monitor nyo, or pwede nyo i-click yung nandito. Yun yung mababago ninyo. So, kung halimbawa itong to be continued, gusto nating palitan ng Pogi si Estong. Huwag na po kayong kumontra dahil yan ang totoo. Joke. Oh my God! Okay? Hindi na po natin babaguhin tong isa kasi ang ibig sabihin po nito, oo nga. Yan po ibig sabihin yan sa Tagalog ay oo nga. Maniwala na lang po kayo ha, wag na po kayong kokontra. So, nag-oo nga po siya. And then, itong preset video, nalalakihan siya and naliliitan. Yan po. Iusog muna natin to para magalaw natin tong si oo nga para matapat siya kay Estong. Yan. Pogi si Estong. Oo nga, sabi niya. Okay, and then ilapat na po natin itong preset video. Pwede natin siyang liitan. Yan. Ngayon, i-play po natin. So, kung mapapansin po ninyo, sabay pumasok si Pogi si Estong at yung oo nga. Yan, sabay. Kasi po, yung transition niya magkatapat. As well as yung pag-exit. So, magkatapat. Yan po. So, kung halimbawa gusto nating mauna si Pogi si Estong, medyo ilapit natin tong mouse cursor natin dito sa transition na to. Pag lumabas na po yung horizontal arrow left and right, hold nyo po yung left click ng mouse and then i-drag nyo siya. It's either sa left or papunta sa right. So, ako, idadrag ko siya papunta sa left kasi mas gusto kong una siyang papasok bago yung oo nga. And then, syempre, pag exit, gusto ko sabay din silang mag-exit. So, ngayon po, ipi-play natin. Punta ko ang playhead dito sa pinakadulong kaliwa para mag-play po siya. Yun, napansin niyo po ba? Mas unang pumasok sa Estong. So, iusog natin tong oo nga pakanan para mas lalo niyo pong mapansin. Play natin. See? Unang pumasok si Pogi si Estong. Late na pumasok si oo nga. Pero sabay silang i-exit. Yun, nakita niyo po, sabay silang umexit. Ano pa po ang meron dito sa tiles na to? Sa cost, puntahan muna natin tong preset. Sorry. Yan, itong preset, makikita niyo po,
kung ano yung nakikita nyo dito, yun ang mag-a-appear dito sa monitor ninyo. So kung halimbawa ito yung gusto nyong preset, yan, nabago na si oo nga. And then si Pogi sa Estong, halimbawa itong Textile 20, yan, nakita nyo po, nagbago. Or kung gusto nyo ito, or kung gusto nyo ito. Yan, sige, halimbawa, yan ang gusto ko. And then punta naman tayo sa Customize. Click nyo lang po yan. And then ito yung text fill. Kung ano yung nakikita nyo po sa gitna, yan yung kulay na yan. Kung gusto nyo pong gawing ganyang kulay, pwede naman. Yan po, kikita nyo. Gusto nyo gawing red, yan. And then ito yung effect. And then, nababago din yung opacity. Yan. Nababago din po itong blur. Yan. So, kung gusto nyo po may grado para kayo nakasalamin, yan. Sagad nyo po hanggang 20. Pero kung gusto nyo po, hindi lumabo yung mata ng viewer ninyo, default nyo lang po sa 0. Next is yung text border. Yung border na yan, ayan po yung nasa gilid. So, kung halimbawa gusto nating border is red, yan po, nakita nyo. And then, nare-resize po yung kapal ng border natin. Yan. Kung gusto nyo pong ganyan ang border niyo, di ba? Border, galit na galit. Pero ako kadalasan ang ginagamit ko lang po ay DOS. Yan. So, ibalik natin sa kulay blue ulit. Yan, hanapin natin kung anong kulay ang maganda. Sige, for example yan. Try natin i-adjust ng blur. Yan, medyo nakikita nyo may konting changes. And then, itong text shadow. Yan, ito yung type. Kung halimbawa, ito yung gusto nyo yung type ng text shadow. Itong pangatlo. And then, ang color, for example, is, sige, wag na natin baguhin yung kulay. Adjust na lang natin tong distance. Yan po, nakikita nyo yung shadow. Ang kanyang anino. Okay, yan. So, naisa-isa na natin tong nasa side ng customize. Ngayon naman, itong animation. Yan, kung ano po ang nakikita nyo dito, yun ang animation na i-apply niya sa text. So, kung halimbawa, ang gusto kong animation ay ito. Yun, nakita nyo po. So, pwede rin natin baguhin itong preset nitong oo nga, at saka customize nitong oo nga, at saka animation. So, i-play po natin. So, kung halimbawa gusto nyo palitan ang animation nitong oo nga, ay double click nyo lang po ito. Yun, nakita nyo po. So, balik natin ang playhead sa pinakakaliwa. Yan. Yan na po. Pogi sa Estong oo nga. Isa pa. Pogi sa Estong oo nga. Isa pa. Pogi sa Estong oo nga. Yan. Oo nga. Kaya tatlong character po yan. Oo nga. O, di ba? Next is click nyo lang po itong okay na to. And then okay ulit. Ano naman tong transition na to? Okay. Burahin na po muna natin to, or pag isang tabi muna natin, i-drag muna natin siya sa ibang track. And then, pwede nating i-mute muna or pikit natin tong mata para hindi siya makita sa monitor. So, kung halimbawa meron tayong video, halimbawa ito. Okay, yan. Okay, halimbawa itong video na to, hahatiin ko muna sila or i-split ko. Ang shortcut ko sa keyboard is Control
B or beta. Yan po, nakita nyo naman po, nahati na sila. So kung halimbawa, itong video na to ay lalagay ko siya sa track number 6. And then ito namang video na to ay nasa track number 5. Medyo usog ko siya halimbawa ng konti. Yan, puntahan natin yung transition. So for example, pipili ako dito sa basic. So halimbawa ito ang gusto kong transition, idadrop ko siya dito, drag and drop lang. So yan po, makikita nyo ang transition Nang natitira po after ilang years. Yan, nakita nyo po. Alright, ngayon naman po ay pag-aaralan natin itong transition. Yan. So magdadrop ako ng isang video. For example, this one. Drop natin. And then i-split ko muna siya para umiksi. Ang shortcut key sa keyboard is Control Beta. Yan po. Delete ko muna tong isang mahaba. And then, for example, kukuha din ako sa video na to na nasa track 4. I-split ko din siya. Control Beta. And then, iangat ko siya dito. Yan. So, itong unang video ko na lalabas sa playhead ay nasa track 6 and tong isa is nasa track 5. So, medyo usog ko tong nasa track 5 papasok. And then ipipikit ko ulit tong nasa track 4 natin para ang makikita lang natin ay yung nasa track 6 and track 5. So for example, ito ang gusto nating transition, nasa basic, itong dissolve. Yan. Play natin. Okay, nakita nyo po. Yun yung transition niya. And then, click nyo lang tong transition na yan and then delete nyo kung halimbawa hindi nyo nagustuhan. Delete. So, halimbawa, ang gusto nating transition ay ito naman. Okay, ulitin natin. Yun. Kita nyo po yung transition. Paano naman kung ang transition natin ay nasa baba? Tingnan nyo po. Napansin nyo, hindi niya pinili yung transition. Kasi po, nakapatong itong video na to na nasa track 6. Kaya hindi niya na palabas yung portion na to. Simula dito. Yan. Ang hindi niya lang natabunan ay ito. Kaya kung napansin nyo po, may konting transition siya. Yan po. Yan lang yung nakitang transition. Yan. Kaya dapat po, iibabaw nyo siya. So, kung gusto nyo nandito ang transition, dapat po siya ang nasa ibabaw ng nasa track 6 natin. So, ngayon, inibabaw ko na siya. Nasa kanyang transition, play natin. Okay, yan po, nakita nyo lumabas na yung transition. And then, pili naman tayo ng iba pang transition. Halimbawa, itong Pac-Man. Yan. Okay, kita nyo po. And then, pwede rin siyang nasa gitna. So, halimbawa, didelete ko to. And then, pagtatapatin ko sila, pagdidikitin ko sila. Yan. And then, pili tayo ng transition na iba naman. So, halimbawa, ito. Pwede siyang nasa gitna. Yan po. Yun, nakita nyo po. And aside from that, pwede nyo siyang palakihin pa or paliitin yung transition nyo. Depende sa pangangailangan ng ine-edit nyo pong video. So, kung halimbawa gusto nyo medyo mas mahaba, ganyan. Okay. And then, kung halimbawa, nasa ibabaw naman ng isang video, mag-drag tayo ng ibang transition. Halimbawa ay ito. I-adjust natin.
Yan po, napapalaki siya. Yun, pansin nyo? Pansin nyo, medyo nag-block siya. Kasi po, itong video na nasa ilalim ay hindi niya nasagad yung transition nyo. So, simula dito sa transition na to na nasa kaliwa nyo, dapat yan nyo po itatapat yung video na nasa ilalim. So, adjust natin. Para makikita pa rin siya. Hindi makikita yung block. Yun, nakita nyo po yung transition natin. Pasok yung video natin na nasa ilalim. Palakpakan naman dyan. So, yun. Marami po kayong transition na pwedeng pagpilian. Yan po. 423 yan. At iba-iba po. Okay. Ngayon naman po itong effects. Ano ba tong effects na to? Yan, marami tayong effects dito. So, kung halimbawa, itong effect na to ang gusto nyo, itong Anime Overlay 2. Again, drag nyo lang po. And then, i-drop nyo. So, yan. Nakikita nyo po yung effects. So, pwede nyo siyang palakihin, pwede nyo siyang paiksiin. So, kung gusto nyo yung buong video na nasa track 7 natin ay merong effect na yan, siyempre dapat po sagad siya hanggang matapos itong video nyo na nasa track 7. Yan. Pero kung halimbawa gusto nyo yung umpisa lang, yan, pwede nyo pong paiksiin. Yan, nakita nyo po, natapos na yung effect. So, lahat po yan pwedeng paiksiin, pwedeng pahabain, as well as yung sa tile natin. Ito po. Or yung title natin. Yan. Napapahaba siya or napapaiksi. Yan. Okay. Yan, marami tayong pagpipilian sa ating mga effects. Meron tayong 551. So, kung halimbawa, ayaw nyo yan, delete nyo lang po. And then, ito ang i-drop natin. Yan. Play natin. So, yan po. Medyo masakit nga lang sa mata. So, syempre, kailangan pipili din po kayo ng effect na maayos din po. So, halimbawa, ito naman. Yan. Unboxing daw po. Yan. So, kung gusto nyong simula sa umpisa, ang effect, yan. Tapos, isagad natin hanggang sa matapos. So, yan na siya. Hello po mga kasama. At ngayon po ay mag-tawag dito. Unboxing. Yan. And then, marami kayong mapipili dyan. Pili lang po kayo. Libre lang pong pumili. Imposible pong wala kayong mapili dyan. Sa dami niyan. At kung wala po kayong mapili, pumunta lamang po sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at doon nyo po iangal. Alright. Ngayon naman po ay pag-aralan natin tong elements. Yan. Delete na natin tong effects na to. So, kung halimbawa, ito yung gusto nyong element. Anime element number 4. Drop natin siya. Kung saan nakatapat yung playhead natin. So, ano bang meron dyan sa element na yan? Yan. Kita niyo po. Play natin. So, yun. Okay. Ano pa? Ano ba? Ito. Dito natin sa umpisa. Unboxing daw po. Yan. Okay. Nalilitan siya dito sa scale. Pakita ko po kung paano siya ginawa. Double click nyo lang po ito. Yan, lalabas po agad yan.
Yan. Naliliitan siya. And then, pwede siyang ilipat ng pwesto. Yan. So, kung halimbawa, tatakpan ko yung poging estong. Yan. Okay. Pwede kayong maglagay ng maraming element hanggang sa gusto ninyo. Yan. Pero ibasa nyo po kung ano yung pangangailangan ng video na gagawin ninyo. Yan. So, dapat ibabagay nyo rin po yung mga elements na ilalagay ninyo dun sa content ng video ninyo. So, we are done with the elements. Delete na natin to. And then, ano yung next nating pag-aaralan? Okay, yung nasabi ko kanina, para mag-play tong playhead, pwede nyong i-press ang spacebar. Yan. And then, press nyo ulit para mag-stop yung inyong playhead. Saktong-sakto dun sa nakangiwi ako. Ulitin natin. Yan po, di ba? Saktong-sakto. Okay. Ngayon naman po, pakita natin kung paano ba paghihiwalayin ang audio and video. Punta tayo dito sa ating media. Mag-drop tayo ngayon ulit ng video. So for example, itong ating background music na walang copyright, drop natin siya sa track number 7. Kung mapapansin nyo, ito ang ating video and then ito ang ating audio na nasa ilalim. In fact, itong audio na to ay na-adjust ang lakas o hina ng tunog. The more na may nakikita kayong mataas na wave, mas lumalakas siya. Pag nakikita nyo po bumababa ng wave, mas humihina siya. Makikita nyo rin po yan dito sa unit, negative 4.2 decibels. Yan, pag sagad ako, 12 decibels. Yan po, malakas na po yan. So, try natin ang 6.60 decibels. Yan, try natin hinaan. Play natin. So, yan, medyo humina siya. Medyo lakasan ko ng konti para marinig ninyo. Alright. Ngayon, paano ba natin siya paghihiwalayin? Right-click nyo lang po ang mouse, tapat nyo sa video, and then click nyo tong detach audio at meron siyang shortcut key na Ctrl-Alt-D sa keyboard. So, click natin to. So, nakita nyo po, nawala yung audio at nandito siya napunta sa audio track natin. Yan po, nasa audio track number 1 siya. Okay. Yan na yung audio. Lakasan natin. Yan. Okay. In fact, pwede rin siyang i-split kagaya ng ginawa natin sa video. Control B sa keyboard or Control Beta. Yan, naghiwalay na siya. Drag natin. Automatic, pag nag-drag kayo, mag-a-add siya ng track. So, iba ang track ng audio, iba ang track ng video. Okay. So, kung halimbawa, itong una, nasa track 1 siya, and then itong pangalawa ay nasa track number 2. Kung gusto nating gawan ng transition na kahit papano hindi mahalata, kung halimbawa magkaiba ng music yan, pwede nyo siyang pagtapatin ng konti, and then ito ang arrow na yan, pwede nyo siyang i-drag pakaliwa, and then ito namang drag nyo siya pakanan. So, ibig sabihin po nito, ito ay mag-fade out na siya. Ibig sabihin, hihina na siya simula dito sa section na to. And at the same time, yung kanta natin sa pangalawa or nasa second track ay fade in naman siya. Kasi kung sabay silang malakas, makikita nyo po ang diferensya. Or nasa sa inyo po, depende rin sa pangangailangan ng in-edit ninyong video. Pwedeng naka-fade out siya, pero ito ay nakasagad. Pakinggan natin.
Okay, napansin nyo po. Pero kung gusto nyo i-fade in din to, nasa inyo po. Okay, pwede nyo rin i-adjust ang level nito. Hinaan nyo. Alright. Ano naman po ang next? Turo ko naman itong track manager natin. Itong plus sign natin. So, click nyo lang po yan. Pwede kung gusto nyo mag-add ng video track, yan, mag-add kayo. So, kita nyo po, nadadagdagan tayo. Track 9 na tayo. Add pa tayo ng isa. Kita nyo po, track 10 na tayo. And kung gusto nyo po automatic mag-add siya ng track, i-drag nyo lang siya. Paakyat. Automatic, magkakaroon tayo ng track 11. And then, kung gusto nyo i-empty lahat ng track na walang laman, yan, delete empty tracks. Yan. Para medyo lumiit yung inyong working area. Yan. Pwede rin kayong mag-add ng audio track or pwedeng i-drag nyo rin para mag-add siya automatically. Pero kung gusto nyo, halimbawa, may kailangan kayo dito sa track number 2 at gusto nyo siyang magkaroon ng video track sa ilalim niya, dito na papasok si Video Manager. Itong Open Track Manager. And then, halimbawa, gusto nyo magkaroon ng track sa ilalim ng track number 2, piliin nyo lang po ito, below track number 2. Click natin yung OK. Yan po, nagkaroon ng track number 2 sa ilalim ng track number 3. Ganun din po sa audio. Balik tayo dito sa Open Track Manager. Yan, pwedeng above track 1 or below track 1. Depende po kung saan nyo gustong i-insert yung new tracks na ilalagay ninyo. It's either video or audio. Alright. Cancel natin yan. Ngayon naman po, paano ba natin i-group yung mga video natin? So, halimbawa, ito. Pili tayo ng ibang video. Delete natin to. Pili ako ng ibang video. Yan. And then, halimbawa, picture. So, kung halimbawa, hindi ko na siya iisa-isahing i-move. Halimbawa, gusto kong i-move tong tatlo na to dito sa portion na to sa katapat ng playhead. Hindi ko na siya iisa-isahin na i-move. Yan. So, undo ako. Control Z. Highlight ko lang po silang tatlo. Press natin tong control sa keyboard para ma-highlight natin yung pangalawang item na i-highlight natin and then yung third item. And then, click nyo lang po yung group. So, nakita nyo po. Naka-group na sila pag ganyan ng color nya. So, pag i-drag ko yung isa, damay lahat nung nasa group. So, it's either ito ang i-drag ko or ito. Ayan po, damay sila. So, kung i-delete ko sila, isang grupo sila. So, mag-delete po silang lahat. Yan po. Yan ang may forever. Hindi sila nag-iiwanan. So, may forever po dito sa Filmora. Yan. So, kung halimbawa, gusto niyo na silang i-ungroup, pwede din po. Yan. Yan, pansin niyo po, naka-ungroup na sila. Yan. Next, tapat na natin itong playhead. Paano naman po kung halimbawa, aksidente tayo nakapag-video ng nakabaliktad?
meron din pong option na i-rotate. Halimbawa, hindi napansin ng cameraman nyo na baliktad yung orientation ng inyong cellphone, especially kung naka-landscape. So, meron option dito na rotate. Itong rotate 90 degrees, CW is rotate 90 clockwise. Itong CCW is counterclockwise. So, try natin yung clockwise. Yan, kita nyo po nagro-rotate. So, kung halimbawa ganyan yung pagkaka-video sa inyo nung cameraman ninyo, meron po diyang remedyo yung ginawa natin. Yan. Rotate clockwise. May nag-text na naman. Yan. Rotate clockwise. So, yan po. Kasi meron akong friend sa Malaysia na aksidente niyang na-shoot yung video niya ng nakabaliktad. So, sayang naman yung moment. Kaya, nung inedit ko po siya, natuwa. Kasi na-rotate natin yung kanyang video. So, yan po ang ginamit nating software, yung Filmora. So, na-rotate natin siya. So, next is, paano ba mag-add ng freeze frame? So, kung halimbawa, tapat natin sa mukha ko na nakatingin tayo sa camera. Yan. Right-click nyo lang po yan at add freeze frame or Alt F ang shortcut key nyo sa keyboard. So, nakita nyo po yung gray portion na yan, para lang siyang picture. Walang motion na mangyayari. Yan. Ito po ang ginagamit. Nag-freeze frame tayo kapag ano ba yung video na yun? Yung may salamin na lalabas sa mukha. Tag life. Yun. Ang tagal mag-isip. Tag life lang pala. So, halimbawa, hanap tayo sa elements ng salamin. Halimbawa, ito. Yun yung una kong nakita eh. Drop natin siya dyan. So, yung element na yan, napapalit siya. So, itapat natin siya sa ating mata. Ano ba to? Salamin o bra? Parang bra oh. Sige, isipin na lang natin salamin siya. Oops, hindi pantay. Medyo pantay natin para medyo magandang tingnan. So, yan. Hindi siya gagalaw. Kasi pansinin niyo po kung ilalagay natin siya sa moving na mukha. Mahirap itapat. See? Gumagalaw yung ulo ko. Mahirap itapat siya sa mata. So, matrabaho siya. So, kaya ang ginagawa ng iba is nag-freeze frame tapos tatapat lang nila yung elements or pwedeng photo na naka-green screen. So, yan. Kita niya po. Nag-freeze. Kaya, madaling gawin pag naka-freeze. So, next is, ano ba naman yung motion tracking. Delete na natin to. Control Z tayo or undo. Yan. Ano ba yung itatrack natin? Ano bang pwedeng itrack dito na video? By the way, pwede nyong i-zoom in or i-zoom out yung area na ginagawaan ninyo para makita nyo agad yung dulo. Yan. Yan. So, hanggang around 6 minutes yung haba ng video natin. Pwede nyo rin siyang i-drag. Hold nyo lang to and then yan, drag nyo siya pakanan para lumaki. Yan. So ngayon, hahanap tayo ng motion na itatrack natin. So split natin to.
Halimbawa, yung kamay ni Arlene, yung ating itatrack. Double click nyo lang po yan. Or kahit isang click lang. And then, click natin itong motion tracking. Tapat natin yung rectangular box na yan kung saan merong moving object para yun yung itatrack niya. So try natin kung matatrack siya. Dapat susunod siya sa movement. Start. Cancel natin. Masyadong mahaba pala yung video. Sorry. So, pwede tayo ng yan. Split pa natin to. Yan. Tatrack natin. Then, click start. Yan, nakita nyo po, naglo-loading na yung tracking. 39%, 45%, 48%. Yan. Tayo nyo pong matapos. Huwag po kayong excited. Okay. Yan na po, na-track na niya. So, try nating maglagay ng title. So, halimbawa, pili tayo dito. Ano bang maganda? Halimbawa, ito. Medyo i-zoom natin para mas madali nating makita. Oh, yan. Double click natin. Lipat natin siya dito. Yan, liitan natin. And then yung text, i-edit natin. Liitan din natin yung scale. Lagay natin kamay. So yan, balikan natin yung track. Yung motion tracking, sorry. And then, i-link natin siya dito sa chalkboard title 3. Yan, itong inad nating title. Para susunod po siya dyan. So, try natin. Yan, kita nyo po, gumagalaw din siya. So, depende po sa video ninyo. Kung halimbawa, meron kayong sasakyan na maliit. Halimbawa, galing dito, gusto nyo siyang i-track. Tapos may lalabas sa kanyang ibabaw. Pwede din po yun. Itatrack niya yun. As long na madidetect siya nung motion tracking. So, dito, yung dinetect natin is yung braso. So, kung napapansin nyo, gumagalaw din po yung title. Ayan, diba gumagalaw? So, tapos na tayo sa motion tracking. Ngayon naman ay paano ba natin okay, ngayon po ay tapos na tayo sa ating motion tracking. Kagaya ng napakita ko kanina, pwede nating i-mute or pikit natin tong mata. Makikita nyo po, hindi na lalabas itong title natin pag ipikit natin tong track number 6. Okay? Ito, isa pang trick. Kung halimbawa, gusto nyo itong i-copy, itong video na to. Gusto nyo siyang i-copy
dito sa track number 4 sa ilalim mismo nitong para mas lalo nyong ma-appreciate. Halimbawa, ito na lang po. Itong video na to sa ilalim nitong video na to na nasa track 5. So, gusto nyo siyang ilagay dito katapat mismo. Right click, copy, or control C sa keyboard. Dapat itong playhead ay nakatapat siya dito. Para dito siya magsisimula. And then, i-click nyo tong track na to para dun siya mag-paste. So, control V sa keyboard or right click and paste. Yan ang shortcut key niya, control V. See? Dun siya napunta. Okay, i-undo ko po. Halimbawa, yan ang ikakopy ko. Halimbawa, hindi nakatapat dyan ang playhead nyo. And hindi nyo na click kung anong track siya ipipaste. Control V natin. So, dun siya pumunta. So, may tendency rin na mapatungan niya yung umpisa ng video na to. Kaya dapat po, pag so, i-undo ko muna. Kita nyo, may napatungan siya. Kasi ganito. Ito yung length ng video na to. So, simula dito hanggang dito siguro yung simula dito hanggang dito, mapapatungan niya yun, madidelete niya yun. So, kung gusto nyo pong mag-paste ng video sa eksaktong destination niya, yun po, control C sa keyboard, and then itapat nyo yung playhead kung saan nyo siya tatapat. So, pwede din sa ibabaw. So, i-click natin tong track number 6. Diyan natin siya ipipaste. See? Diyan po siya nag-paste. Okay, ngayon naman po, alamin natin tong nasa pan. Delete muna natin tong motion tracking para ma-enable natin tong crop. So, kanina hindi siya maklik kasi merong motion tracking. So, ngayon, click natin yung crop. By the way, ito yung aspect ratio. 16:9 full screen yan. Itong 4:3, yan lang yung makikita ninyo. Click natin yung OK. Kita nyo po, yan lang. Undo natin or Control Z. Pakita natin ibang aspect ratio. 1:1. Yan, ganyan lang siya kalaki. 9:16. Ganyan po. And then, pwede nyo ring i-customize. Yan, yung resolution. So, tayo kasi naka full screen. So, 16:9 yung aspect ratio. And then, ang gusto kong ipakita dito is itong pan and zoom. Click nyo yung pan and zoom. So, itong unang option, papakita ko sa inyo. Double click nyo lang. Yan. So, kung halimbawa, dito nyo gustong mag-end, sa kanya magsusum. Yan. Pwede nyo rin i-adjust yan. Liitan or lakihan. So, kung gusto nyo lakihan, ganyan po. So, ibig sabihin, dyan siya mag-end. Dyan siya magsusum. Click natin yung, pwede natin hindi na-click yung OK. Pwede na natin siya i-play dito. See? Nagsusum na po sa kanya. Yan. Pwede ding ito. Ibig sabihin, so ito muna, simulan natin. Yan, diyan siya mag-end. And then dito yung start. Yung start, pwede nyo ring i-adjust. So, pwedeng dito siya mag-start. Play natin.
Yan. See? So, itong pangalawa naman na option is kabaliktaran siya nung una nating ginawa. So, yan. Mamimili kayo kung saan siya mag-start and then dito naman siya mag-end. So, ito nalalaro to. Kung saan yung start and end. Yan. So, play natin. So, kabaliktaran siya nung una nating ginawa. And then, itong pangatlo. Yan. Pwedeng dito siya mag-start. Then, play natin. Yan. Simula kaliwa, pa kanan. Okay. Reset natin. Pwedeng ito. Simula kanan naman, pa kaliwa. Play natin. Yan. Simula kanan, pa kaliwa. Okay. So, yun. In fact, kagaya ng sinabi ko kanina, nalalaro siya. Pwede nyo siyang liitan pa, pwede nyo lakihan. So, depende sa in-edit ninyo kung saan nyo siya gustong magsimula at kung saan nyo siya gustong magtapos. Okay? Alright, next naman po ay custom speed. So, kung halimbawa, adjust natin tong reset natin para bumalik siya sa normal niya. Yan. Na-adjust po yung speed niyan. So, puntahan nyo lang po itong katabi nitong crop. Ito po, speed. Pwedeng slow, pwedeng fast. So, pakita muna natin yung slow. Halimbawa, babagal siya ng 0.5 times. Yan, kita nyo po, humaba siya. Kasi, mas pinahaba niya gawa ng slow motion. Yan. Siyempre, pag nag-slow motion ang inyong video, mag-i-slow motion din ang inyong audio. Yan. And then, pwede nyo rin siyang pabilisin. Yan. Kita nyo, umikli. Kasi naka-fast forward. Yan. Okay. Then, balik natin siya sa normal. Sorry. Speed. Click nyo yung normal. Mali na naman ang ating napindot. Magkatabi kasi. Click nyo itong speed and then click nyo itong reverse. Yan. Play natin. Siyempre, pag ni-reverse yung video, mare-reverse din yung audio. Parang hapon na yung salita niyan. Tingnan nyo po. Yan, para kaming Naruto. Naruto. Okay, yan. Ano pang meron dito? So, halos na-cover naman natin lahat. Balik natin siya sa normal. Pero naka-reverse pa rin siya. So, i-reverse na natin siya. Balik natin siya sa dati. Oh, yan, nag-normalize na siya. So, ito naman yung sa Advanced Color Tools. Sa color correction naman yan. Kung gusto nyong mag-adjust ng color. Yan. Oh. Yan. Yan yung mga preset niya. So, nasa inyo para maging cinematic yung dating or whatever. Pili lang po kayo dyan sa preset.
Then yun yung mga adjustments. And then pagka halimbawa meron kayong nabago na hindi nyo gusto, para may balik siya sa dati, reset nyo lang. Reset all. Okay. Next is green screen. So, ito yung ginagamit kong pang promote. So, meron na akong ginawang template na naka green screen. So, dadrop ko lang siya. So, mapapansin nyo, green screen ang nasa ibabaw kasi siya yung nasa ibabaw ng track 6. So, siya yung naka-priority ilalabas ng playhead natin. So, para mawala yung green screen at makita yung nasa likod ng green screen, double click nyo lang po yan at kayang magicin yan ni Filmora. Click nyo lang po itong chroma key, sikan nyo yan, and then click nyo tong pen para ma-hide niya yung color green. Yan, kita nyo po na nawala yung green. Pwede nyo siyang i-resize. So, kadalasan yung promotion ko ay nasa lower right. So, yan na siya. Naka-green screen po. Play natin. Subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated. Alright, yan po ang nagagawa ng ating green screen. And then, kung halimbawa gusto nyo pong mag-denoise, ito, balikan natin tong audio. So, kung halimbawa mayroong background noise dito, medyo lalakasan natin to. Yan. Kasi, yung built-in mic ng cellphone ang ginamit natin. Okay, i-mute natin yung background music natin. Aha. May background music na talaga siya. So, pili tayo ng ibang video. Aha, may background music na talaga siya. So, just in case na wala pang background music, hindi nyo kasi siya maririnig. So, kung halimbawa, meron kayong raw audio na medyo may background noise, double click nyo lang yan, puntahan nyo tong audio. And then, sige na nga, mag-drag na tayo ng video natin. Okay, ngayon naman po, balikan natin itong audio. Pag-drag tayo ng video. Medyo iangat natin ang audio. Hello po mga katutong, nandito na naman po tayo para pag-aralan. So, just in case may background noise, halimbawa, built-in microphone ng cellphone ng inyong gamit, double click nyo yan, and then click nyo yung audio. And then, click nyo tong denoise. Yan, mare-remove nyo yung mga background noise. Pero may mapapansin kayo sa quality ng audio. Medyo may sinusuppress siya, kaya pangit din pakinggan. Pero, kahit papano, maglaro kayo dito sa weak at mid. Simulan nyo muna sa weak. Kung medyo kontento na kayo sa weak, okay na po yan. So, yun yung intro natin. Hello po mga katutong, nandito na naman po tayo para pag-aralan ang paggamit ng Filmora. Shoutout nga pala sa iyo, sis. Yan. Ano pa po ang meron dyan? Pwede nating adjust yung pitch kung gusto nating mag-boses chipmunks tayo. Yan. Yan. Pwede nating i-adjust pa, pakaliwa. Yan naman yung magiging boses nyo. Buo. Yan. Meron din siyang equalizer. Yan po yung mga equalizer niya. Okay. And then sa color, natakal na natin siya kanina. And then sa animation. Itong sa animation naman po, halimbawa, may gusto kayong insert na picture. Habang nagsasalita kayo, drop natin to. Yan. Pwede nating i-resize to. Yan. So, kung halimbawa, ang gusto nyong double click nyo yan.
ang gusto nyong animation ay magsusum in siya. Kadalasan ang ginagamit ko talaga ay zoom in and zoom out. So, naka-zoom in siya, papasok. Yan. Naka-zoom in po siya. Okay. Baguhin natin yung audio. Yan. I-normal natin yung pitch. Okay. Hello po mga katutong, nandito na naman po tayo para pag-aralan ang paggamit ng Filmora. O yan. Lumabas siya, nag-zoom in siya. So, kung gusto nyo mag-zoom out siya, double click nyo siya, hanapin nyo yung zoom out. Drag nyo siya kung saan nyo siya gusto magsimula ng zoom out. Yan. Then, bitawan nyo po. Play natin. Gamit ng Filmora. Shoutout nga pala sa iyo, Sisi Carla. Yan. Siya po ang nag-request ng video na to para matutunan. Kita nyo po. Nag-zoom in and zoom out po siya. Okay. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano mag-snapshot. So, halimbawa, ito yung intro natin. Ito yung ginagawa ko pag i-upload ko na siya sa YouTube. So, lagay natin siya sa pinakaibabaw na track para siya yung unang lalabas. So, para meron tayong thumbnail pag mag-upload tayo sa YouTube. So, punta tayo sa title. So, halimbawa, ang gagawin kong thumbnail is this. Pili tayo. Halimbawa, ito. Yan. Lipat natin siya. Yan. So, halimbawa, how to edit video using Filmora. So, yan. Yan yung pwede natin gawing thumbnail pag mag-upload tayo. And marami pa pwedeng iba. So, basic lang muna yung papakita natin para madali yung masundan. Pero pwede kayong maglagay dyan ng effects, elements, and etc. So, yan. Para medyo enticing yung video ninyo. Para medyo may appeal agad sa viewer pag nakita yung thumbnail ninyo. So, ganito po yung pag-snapshot. Click nyo lang tong camera icon. So, puntahan natin yung media. Automatic, ilalagay niya doon ang snapshot ninyo. So, yan na po. Drag natin. Yan yung snapshot na natin. Yan na po ang ating snapshot. Yan na yung pwede nyo ilagay sa YouTube ninyo kapag mag-upload po kayo. And aside from that, may gusto pa akong ipakita. Halimbawa, ito yung title na gusto nating ilagay. So, halimbawa, hindi na natin babaguhin yan. Filmora lower third na siya. So, minsan kasi pag maliit yung screen, hindi nyo minsan nakikita na nasa gitna siya. Pero kung gusto nyo siyang mas lalong makita, i-full screen nyo po. Yan. So, kita nyo, nasa gitna siya. So, just in case may pinindot ko yung escape para bumalik siya sa dati. So, just in case may in-edit kayo at na-adjust nyo siya, halimbawa, ito, medyo bumaba or medyo tumaas. Yan, pag maliit, hindi nyo masyadong makikita kung nasa gitna siya. I-full screen nyo po. See? Mas makikita nyo po. Halimbawa, tumaas siya. At hindi nyo masyadong napansin pag maliit. So, ang gagawin nyo po, full screen nyo siya. So, mas kitang-kita siya na mas nasa taas siya at mas bandang kanan siya. So, malalaro nyo agad kung or ma-adjust nyo para nasa gitna po siya. Okay? And last, malapit na tayong matapos. Second to the last na po ito. Pwede nyong i-adjust ang track height ninyo.
Yan. Ginagawa ko to madalas pag may audio. Yan, para nakita ko yung sound wave. So kung halimbawa may gusto akong ikat na audio na hindi siya karapat dapat isama dun sa video, mas madali ko siyang matrace kapag nakikita ko yung sound wave. Yan. So halimbawa, mute natin to, hindi siya masyadong naririnig. Meron pa sa ilalim, mute natin. So tara, pag-aralan na po natin. So kung halimbawa simula dun sa tara, yung gusto ko siyang ikat. So simula dito sa sound wave na to, yung so ikakat ko siya. Split control beta. Nasog natin siya. Natin ang paggamit ng Filmora. So yun, naputol ko na agad siya. Mas madali kong na-trace kasi nakikita ko agad yung sound wave kung saan siya nagsimula. And last, ito na po, kung i-export na natin ang ating project into a video file. Yan. Halimbawa, from here to here hanggang sa matapos siya, gagawin niya ng isang file or isang video file. Click nyo lang po itong export. Save niya na yan as video. Then, click nyo itong MP4. Ito ang kadalasang file format na ginagamit ko. And then, na-adjust tong frame rate. Itong size, makikita nyo. And then, kita nyo agad yung duration. 5 minutes and 32 seconds. And then, press nyo itong export. And then, yan na po. Nakita nyo kung ilang minuto ang natitira. Ibig sabihin niya, nagre-render na po siya. Okay? Kikita nyo po kung ilang minuto na lang ang natitira. Ibig sabihin niya, nagre-render na po siya. So, hindi na natin ito tatapusin. Cancel na po natin yan. So, yun po. Sana ay may natutunan po kayo. Alright! Sana po ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam!